Yo, what's up? This is JD Pex. Welcome sa ating panibagong video, and pasensya na kayo kung ngayon lang ako ulit nakagawa ng content natin or video regarding sa mga effects. But this time, hindi muna tayo gagawa ng mga tutorials or sharing presets regarding sa ating mga effects. But gusto ko sa inyo i-share or ipakita sa inyo yung mga padala sa atin. Ayan, may mga padala tayo dito at i-unbox natin siya. At syempre, magbibigay tayo ng komento or insights natin regarding these items, no? So, ayan, gusto ko lang pasalamatan sila ni Sir Jonathan, sa Sir Ralph, and of course si Sir Alejandro sa inyong mga padala sa atin. Ayan, so huwag na tayo patumpi-tumpik pa, start na tayo agad sa ating first item. Ayan, so start tayo agad sa ating first item, at ito yung item natin na ipapakita sa video na ito. For our first item, ayan, papakita ko sa inyo, nakabalot pa siya. Ayan, syempre kailangan natin ng pambukas. Ayan, kailangan natin ng cutter, at syempre kailangan natin mag-ingat pa sa mga paggamit ng mga matatalim na bagay. So open na natin siya. So di ko pa alam kung ano to, pero hopefully maganda siya, no? So ganito siya. Ayan, oh, unang bungad pa lang, oh. Alam mo na kung ano eh. So itong item na to ay isang strap. Ayan. Ayan, so pasensya, medyo umalog. So meron tayong first item dito. Ayan. Meron tayong strap na padala sa atin. Ayan, maraming salamat. Napakaangas, oh. Kung titignan nyo. Ayan. From, brand niya ata ito is PNP. Ayan, napaka-solid. First time ko magkaroon ng ganitong klaseng strap, kasi usually, ang ginagamit ko or binibili kong strap ay yung mga standard lang or yung mga classic, mumurahin mga budget na strap. But this time, first time ko magkaroon ng ganitong klaseng strap na napakaangas. Bagay na bagay ito sa aking gitara dahil kulay pula. Ayan. So ito yung ating first item. Meron tayong strap dito. So tatry natin na din nating buksan. Ayan. So para makita natin yung itsura ng ating strap na ito. Ayan. So konting ingat lang. Ayan. Meron tayong strap. Finally. So buksan na natin siya. Ayan. Oh, yun, oh, napakaangas, napakakintab. Ang pagkaka-experience ko dito, siguro, base sa aking nahawakan, napakagaspang niya. Ayan. And one of the thing na nagustuhan ko dito is tong parang belt niya or yung kabitan niya. Dahil ito yung madalas ko nakikita sa mga other guitar players na para siyang pang professional ng datingan or itsura niya. Ayan, oh. Napakaangas ng strap. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan. So this is our first item. Next, isunod naman natin ang ating second item. Ayan. For our next item, ayan, meron ulit tayo dito. I-unbox natin to ulit. So, saan na yung ating cutter? I think di na natin kailangan ng cutter. Buksan na lang natin. Ayan. So, ano kaya nilalaman nito? Ayun. Malit lang siya, guys. Tutusin. But this time, I think kailangan ko ng cutter. Ayan. So, buksan lang natin siya. I think kailangan ko ng cutter. Ayan. So, kunin natin itong cutter natin. Buksan natin siya dito. Kunting ingat lang para iwas disgrasya, iwas sugat. Ayan. So, excited na ako na makita itong nilalaman tong malit na bagay na ito. Ayan. Kitang-kita na sa ating video kung anong nilalaman itong plastic na ito. Ayan, no. Wow! Meron tayong pick dito. Ayan. Nakikita nyo. So, itabi muna natin itong Pero patang isa dito na may nakakapa ako. Ayun, puti. Kulay puti siya kaya hindi ko napansin na meron pa. So, meron tayong klaseng pick dito. Ayan, nakikita nyo. Ito yung pick natin. I-focus ko lang. Ito yung pick natin. Yan. Maraming salamat kay Sir Alejandro dito sa inyong napakaangas na pick. So, itong pick pala ay tinatawag itong shred pick. Ayan. So, ito yung shred pick natin na pinadala sa atin. Napakaangas. And yung mga design niya, yan. So, base dito sa aking nahahawakan, para siyang art pick. Kasi, sabi din sa akin na ginamit dito sa materials ito, ay para siyang almost same ng art pick. Made from, I think, acrylic ata yung material dito na ginamit. And, one of the best thing din dito is yung design. And then, yung mga parang butas-butas niya dito. One of the benefits kasi nito or advantages, once na may pick kayong ganitong klase, no, nagdadagdag siya ng grip or kapit sa ating kung paano tayo humawak ng pick. Ayan. So, ganito siya itsura niya. And
meron tayong pick ulit dito na ipapakita. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. So, meron tayong pick dito. Ayan. Makikita nyo. Alam naman natin na isa itong Kirk Hammett signature pick. Ito, madalas ko na itong ginagamit since, I think, 3 years na ata. So, ginagamit ko to for 3 years. Ayan. So, very loyal ako dito sa pick na ito. And, but this time, first time ko makatry. First time ko makahawak ng ganitong klaseng pick. Napakaangas. So, para siyang art pick talaga. And, plus, napakamura pa kung tutusin. Kaya, mapoprovide ako sa inyo ng link kung paano kayo mag-grab nito. Ayan. But this time, gusto ko lang pasalamatan si Sir Alejandro sa pagpapadala nitong napakaangas niyang pick. Ayan. So, excited na ako itong gamitin sa aking mga gigs, sa mga battles. And of course, sa aking mga covers. Ayan. So, meron tayong pick dito. But, one of the tip na kaya kong ibigay sa inyo, pagdating sa pick, no? Kapag bibili kayo ng pick, ayan. So, dapat kapag bibili kayo ng pick, kailangan yung comfortable yung daliri ninyo. Para mas maayos yung performance natin. Mas maayos din yung pagiging improvement natin bilang isang gitarista, no? So, I recommend or suggest ko sa inyo na humanap kayo ng pick na babagay sa playing style ninyo. Dahil nagdadagdag ito ng, of course, improvement sa performance ninyo. So, for me, ito yung ginagamit ko for 3 years. And for me, ito yung comfortability kong pick. Napakaliit niya. Kasi maliit yung daliri ko. So, kailangan ko ng maliit din. Yung babagay sa daliri ko. But this time, gusto kong mag-try ng panibagong size ng pick. By the way, ito pang pick pala ay I think 1.5 ata itong white. And then next, meron tayong 2mm. Ito atang 2mm. Then next, meron tayong 3mm. Ayan. 3mm yata. Di ko sure. But this time, itong pick natin, ito yung signature pick natin. Ang size nito ay nasa 0.75mm yan. So, mas maliit siya compare dito sa ating 1.5. Ayan, kung titignan nyo. So, now, next tayo sa ating next item, of course. So, pakita ko sa inyo yung ating next item. Ganito siya. Ngayon sa ating susunod na item ay meron tayong ganitong klaseng package. Ayan. Ito, padala ito ni Sir Ralph. Ayan, sa atin. So, may idea na ako kung ano siya. But anyway, kailangan pa rin natin siya i-unbox para makita natin kung ano yung nilalaman. Nilalaman nga ba itong package na ito, ano? So, ingatan natin. Magbubugas. Ayan. Ganito siya. Teka lang, buksan ko lang. So, kailangan natin ingatan ulit yung item para hindi masugat. Ayan. Ayan. Buksan lang natin siya ulit. So, excited daw makita ulit yung mga iba nating padala, no? Oops, sorry. Medyo umalog. So, buksan lang natin siya. Ayan. Meron tayong isang pedal. Ayan, nakikita nyo naman, meron tayong isang pedal. At meron siyang buksan dahil sa tape. Ayan. So, ayan o. Meron tayong pedal dito. Isang equalizer pedal na ang brand ay Kaline or Kalin. Ayan. So, finally, meron na tayong EQ. Meron na tayong, I think, 10 band. Ayan, mababasa nyo. Meron na tayong 10 band EQ. And, one of the best thing dito is, yan, pwede na kayo mag-set ng mga tones nyo dito. Napaka-solid. Ayan. Kung makikita na yan, of course, may velcro na din siya. Ayan, nakikita nyo. And for me, napaka malaking benefits itong EQ ko or EQ na binigay sa atin. So, kasi nagdadagdag ito ng boost and of course, ng tones ko. Mas nagpapaganda ito ng tones. Itong EQ na from Kaline. Ayan, so napaka-solid. Ayan, napakatibay ng material. Standard size lang siya kung tutusin. But finally, meron na tayong EQ. Ayan, hindi na tayo gagamit ng EQ natin from our multi-effects. So meron na tayong analog mismo. So hindi na tayo mahirapan gumamit ng EQ from multi-effects. Ayun. So finally, meron na tayong EQ. Maraming salamat kay Sir Ralph. Ayan, shout out sa inyo. So from our next item, ayan, so excited ako ulit malaman ang ating next item. Actually, na-unbox ko na siya. Na-unbox ko na siya kanina dahil super excited ako siyang makita at mahawakan. And alam ko naman na familiar ito sa inyo sa mga other guitar players. And of course, this is a budget pedal na makikita niyo sa video na to. So, meron tayong pedal na dalawa, of course. So, meron tayong Pure Sky Overdrive by Kaline and then American Joyo sound yata ito.
So, alam ko naman na familiar na ito sa inyo, itong dalawang pedal na ito, dahil pagdating sa budget pedal, ito talaga yung most recommended para sa mga, of course, sa mga walang pambili or hindi afford yung mga high-end guitar pedal, no? So, these two pedals is the most recommendation or most recommended and suggested pedal. Ayan, makikita nyo. So, alam naman natin na budget itong dalawa. And nilagyan ko na rin sila ng velcro. Ayan, para ready to salpakan na sa ating pedal board mamaya. So, one of the best thing, so bibigay mo na ako ng comment dito. So, dito sa ating dalawang pedal na nakikita nyo, madalas kong napapansin sa mga guitar players, hindi ko naman nila lahat pero mostly napapansin ko, no. So, alam naman natin na itong dalawang pedal na ito ay budget pedal. So, napapansin ko kasi na sinaswap nila o binebenta nila. So, siguro yung reason doon ay siguro kailangan nila ng fund, kailangan nila ng budget for emergency or something in a reason, no. So, napapansin ko din na isa sa mga rason ay napapangitan daw sila sa tone nitong dalawang pedal natin, either itong Pure Sky Overdrive or itong Joy American Sound. Napapangitan daw sila, napaka-redundant daw ng sound. So, ang question ko sa kanila is, inaral ba nila yung effects na ito? Kasi, sa mga madalas nagtatanong sa akin at magtatanong, no, regarding sa mga tones ng mga effects, ang lagi kong sinasabi sa kanila ay parang advice ko na rin sa kanila na bago nyo ibenta, bago nyo iswap yung mga budget pedal ninyo, try nyo munang pag-aralan yung mga pedals na meron kayo para malaman ninyo yung mismong characterization or yung mismong pedal, yung sound ng yung pedal. For example, itong Pure Sky Overdrive, binenta nyo. Pero, kapag gagamitin ng ibang guitar players or mapapansin nyo, mas solid yung tunog, mas maganda yung tone, yung sound na matitimpla nung pinagbentahan ninyo or pinagsupan nyo ng pedal na ito, yung mga budget pedal. So, lagi kong advice sa mga nagbebenta or nagsasap ng mga budget pedal, again, try nyo munang pag-aralan, pagsikapan na mag-experiment and explore sa mga budget pedal na ganito, dahil balang araw, kapag na-master nyo na kung paano kayo mag-set ng mga tones ninyo, again, kahit mapabudget man yan, kahit ano pa yan, as long as marunong kayong magtimpla or pagsisikapan ninyo mag-explore ng mga tones dito sa ating Joy American or Pure Sky Overdrive or mga other guitar players na budget. So, lagi ko advice na pag-aralan nyo muna bago nyo ibenta. Kasi malay nyo, maganda pala yung tone or yung character or yung may dudulot sa inyong other guitar pedal, no? So, yun lang. So, comment ko dito, napaka-solid din ng material, bagay na bagay ito sa mga budget guitar players natin. Ayan, most recommended ko din to. And of course, soon gagawa tayo ng review. And of course, tatry din natin mag-explore dito sa ating dalawang pedal na to kung napaka-solid nga ba talaga ang tones na kaya nating magawa dito sa ating dalawang pedal na to. So, kanina, pakita ko sa inyo yung isa nating pedal na pinadala. So, kanina, meron tayong K-line. Ayan, kung kikita nyo, meron tayong K-line na EQ. And of course, preamp na I think Fender ata. And then, of course, overdrive from K-line, of course, na Pure Sky. Ayan, tapos meron din tayong EQ. Kahit itong tatlo lang, kung tutusin, napaka-solid na na yung tone na magagawa ninyo. So, yun lang, yung insights ko about this or comment. But soon, magre-release pa ako ng mga videos or content regarding these three effects. So, abangan nyo pa yung mga tutorials or sharing presets ko na magagawa dito sa ating pedal na pinadala sa atin. So, now, let us move on our next or last item. So, ito yung item natin. Meron tayong foot switch topper. Ayan, itong foot switch topper natin or cover ay from Pedaltron. Ayan, makikita nyo. And kapag nag-avail kayo ng ganitong klaseng toppers, ay may free 2 stickers na rin siya. And plus, ayan, napakaangas din ng yung datingan niya, yung design. Ayan. So, universal din itong klaseng Pedaltron. Pwede ito sa mga analog pedals niyo. So, try natin dun sa tatlong pedal natin kung kakasya nga ba at kung ano nga ba yung kinalalabasan. So, kunin ko lang yung ating tatlong pedal. Ayan, so ito ang ating pedal. Ngayon, tatry naman natin isalpak itong Pedaltron kung kakasya nga ba or ano nga ba yung kinalalabasan. So, buksan natin itong Pedaltron. Ayan.
Kapag nag-avail pala kayo nito, ay makakakuha kayo ng 2 stickers. Ayan. Bubuksan lang natin. And of course, lalagay ko din sa description yung link kung paano nyo to may avail. Ayan. So, buksan lang natin siya. Again, once na binuksan nyo itong plastic, makakakuha kayo ng stickers. Yan, bukod sa main item natin. So, buksan lang natin siya. Again, meron tayong 2 stickers dito. Ayan. From Pedaltron. Lagyan natin siya dyan. Ayan yung item natin. Ayan. So, meron pa tayong additional 1 sticker dito. Ayan, of course, nakasulat din na Pedaltron. Bagay-bagay ito ilagay sa inyong pedal board. So, now, let us move on na ilagay itong mga toppers natin. Pero, pakita ko muna sa inyo yung itsura ng ating toppers. Ayan. So, meron tayong napakaangas na toppers dito. Ayan. So, murang-mura lang ito. So, ilalagay ko sa description natin yung link kung paano kayo makakapag-avail nitong Pedaltron toppers natin. Ayan, o. Ayan, kung i-zoom ko lang or focus natin. Ayan, kung ikikita nyo, meron tayong Pedaltron toppers. Napakaangas, napakatibay, napaka-solid ng material. Ayan, unlike dun sa mga binibili natin sa online na standard lang, very classic lang. But this time, once na bumili kayo, makakakuha na kayo ng 5 piraso plus yung sticker natin. Ayan, so, proceed na tayo. Kabit na natin itong mga toppers natin sa ating mga pedals na, of course, may nadala din sa atin. So, unahin natin dito sa ating Joyo amp. Ayan. So, madali lang siya idikit kung tutusin. So, next natin dito sa ating overdrive. Ayan. And next is dito sa ating K-line na EQ. Ayan. So, ito siya. Madali lang siya ikabit. Ayan, kung titignan nyo, napakaangas na. So, kapag ilalagay nyo ito sa inyong mga analog pedals, magdadagdag siya ng angas sa inyong pedal effects. And of course, sa inyong pedal board. Titignan nyo. So, zoom, focus lang natin. Ayan siya, napakaangas, no? So, dito naman sa Joyo amp, focus natin. Ayan. Dito naman sa ating K-line na 10 band EQ. Ito, ayun, kung titignan nyo, napakaangas ng datingan ng ating Pedaltron toppers, no? So, i-general na natin yung mga padala sa atin. So, kunin ko lang yung mga items. Ayan, so ito na yung kabuuan ng ating mga in-unbox for today or sa video na to. Again, gusto ko lang magpasalamat kina Sir Ralph, kina Sir Jonathan, and of course kay Sir Joshua from Pedaltron. So, lalagay ko sa inyo yung description natin kung paano kayo makakapag-avail ng ating Pedaltron. And of course, itong shred pick natin na napakaangas. So again, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa inyong suporta, sa pagsusubaybay lagi ng aking mga videos, mga content regarding sa ating guitar picks. And I hope na nakakatulong ako sa ating mga sharing, no? So, meron tayong strap, meron tayong shred pick from, of course, shred pick, and itong mga 3 pedals natin. And of course, itong last item natin na from Pedaltron, ayan, napaka-solid, napakaangas kung titignan nyo. Mas mura ito kung tutusin sa mga other toppers natin, no? So, meron na kayong free sticker once na nag-avail kayo ng itong toppers natin. Ito rin yung kinabit ko sa ating vlog box, yung sa nakikita nyo sa mga videos ko. Ayan, so, ito yung kabuuan ng ating padala or unboxing for today. So, tatawagin ko tong, or ang title ng video na to ay Unboxing Essentials. Ayan. Dahil, nakikita nyo na napaka-essential itong padala natin. And of course, may sentimental value since ito yung ating first padala for this year, no? Itong taon na ito. Again, maraming salamat sa pagsuporta, pagsusubaybay ulit ng aking mga videos dahil lagi kayong active, no? Lagi kayong sumusubaybay sa aking mga videos na ginagawa, like mga sharing presets, mga tutorials, ayan. So, maraming salamat ulit. I hope na makatanggap pa tayo or soon, mismong brand na yung lalapit sa atin mismo, no? Soon. So, imamanifest na natin yan. So, abangan nyo pa yung mga susunod ko mga videos regarding these items, no? So, especially these 3 pedals. Yan, gagawa tayo ng review about that. And syempre, kapag gagamit tayo ng, or magre-review tayo ng mga pedals, gagamit tayo ng mga shred pick. And of course, itong strap natin para all-in-one, no? So, abangan nyo sa next video ko, gagawa tayo ng review about these items. So, again, gusto ko lang pasalamat ulit. Maraming salamat. Walang samang pasasalamat sa inyo. Umpisa pa lamang ito ng aking journey. I hope na magstay pa rin kayo hanggang dulo. Again, this is JD Pex and keep rock on!